Hello everyone! I'm here again sa ating mga patsambang luto. Tayo po ay magbe-bake ng simple lang po guys, banana cake. Banana bread, banana cake or banana bread. Naku-confuse din ako guys kung banana bread ba or banana cake talaga. Pero whatever it is saging na may flour. So yun lang yun. Ayan mga kapatid, ang ating mga kailangan, dalawang pirasong saging lang na overripe, 3 itlog, harina. Isusulat ko na lang po sa ating description box ay dun sa baba para makita nyo na lang po. And syempre may kanya-kanya tayong style sa paggawa ng banana cake. So alam kong alam nyo po yon, pero sa mga first timer na katulad ko, pwede nyo rin pong sundan kung paano ko po ginawa. Malambot po siya. And guys, isi-separate natin ang ating egg yolk sa ating egg white. Kailangan po tuyong-tuyo po yung ating lalagyan, hindi basa or malinis po ang ating kamay. Hindi kailangan malagyan ng tubig yun eh. Pangit kasi doon nagdi-deflate ang ating mirang. Ayan, atin tayong magdurog ng saging. Yung overripe na po kasi mas masarap po siya at saka mas mabilis durugin. Ayan, syempre pinas forward ko na pang ating video para mabilis. Durugin na po natin ang ating itlog, 3 egg yolk guys. Lagay na po natin ang ating asukal. 100 grams lang po yan kasi masyadong matamis pag 200. Ihalo-halo lang mga kapatid hanggang sa ito ay medyo matunaw-tunaw na. Patsamba lang po ito guys, pero okay naman ang resulta. Syempre may kanya-kanya tayong discard di ba? Ayan mga kapatid, lagay natin ang ating melted butter. 170 grams po yung butter natin. Isusulat ko na lang po sa baba. So, salamat po sa mga panunood, sa mga patsambang baking at luto ni Maria Isabel Vlogs guys. Mga patsamba lang po yan, pero okay naman. Salain po natin mga kapatid ang ating flour at saka ating hinalo ko po yung tawag nito, baking powder sa ating flour para ito ay salain para pino po. Ayan, salain po natin hanggang sa masala lahat para makita po yung mga buo-buo o kung may dumi man na nahalo sa flour, hindi po siya maihalo mga kapatid. And syempre mas malambot. Yun lang po. Sana i-try nyo din kung may mga overripe na kayong saging dyan. And guys, may napansin po pala ako dito kasi yung nilagay ko dito is all-purpose flour. Mas marami palang tubig na kailangan kaya naglagay ako ng gatas. Pero kung cake flour ang gamit nyo, okay lang po na hindi magdagdag. Pero makikita nyo naman dun sa texture kung medyo malapot, ay medyo matigas siya. Kahit nilagay ko na yung saging, medyo matigas siya. Nagdagdag ako dyan ng half cup ng gatas. Fresh milk man o kung wala kayong gatas, pwede na rin yung tubig, di ba? Ayan mga kapatid, medyo nanigas yung aking pangit yung flour na nakuha ko. Na parang bread flour ba yun or all-purpose flour yan. Nagdagdag ako ng gatas mga kapatid. Pero nung nailagay ko naman yung mirang niya, okay naman na yan, 'di ba? Lumambot ng konti. Pero dapat mas malambot pa sana yung texture ng ating butter. Pero syempre first timer, din natin nakikita kung ano yung mga mali, kung ano yung mga kamali natin. Ayan, gawin na natin po ang ating mirang, guys. 3 egg white yan. Pag nagbubbles-bubbles ng ganyan, ilagay na po natin ang ating, naglagay pala ako dyan ng half teaspoon of cream of tartar. Kung wala naman, pwedeng vinegar or lemon. Yun naman po lagi yung alternate, di ba? Lemon or pwede ring calamansi. Basta yung may parang maasim para mag-stable po yung ating mirang. At pag nagbubbles-bubbles ng ganyan, maglalagay tayo ng asukal dyan kapatid. 3 beses natin ilagay yung ating asukal para matunaw po siya. Dapat ang gamitin dyan mga kapatid ay yung asukal na puti kasi yung brown mahirap matunaw. Ayan, naka high speed na po yung aking tawag nito, hand mixer. Medyo mahina to kailangan bumili ng bago. Luma na kasi itong kay amo Gusto kong bumili ng hand mixer para hindi ka mahirapang naghahawak-hawak kaso medyo mahal din siya. Ayan, kailangan natin ng stiff
Mirang guys, yung hindi, pag tinesting natin siya, hindi na bumabalik ko yung dulo niya. Para hindi po bumagsak ang ating mirang guys. Ingat-ingat lang po sa mga paggawa. Ako, natututo po ako sa mga ginagawa ko. Pag may mali, syempre, sa susunod, hindi na gagawin. Dapat lang talaga malinis yung lagyan mo ng egg white. Yung tuyong-tuyo siya. Hindi siya basa ng kahit na ano at walang egg yolk na naihalo. Kasi dun yung may tendency na babagsak ang ating cake according sa mga napapanood ko. Ayan guys, oh. Ayan yung consistency niya. Oh, ang bilis mo naman ating hindi pa nakita. Ayan oh. Diretso na, 'di ba? Tapos ihalo na po natin sa ating butter. Syempre normal na 'yan sa mga nagbi-bake, 'di ba? Ang pangit oh, parang ang hindi smooth yung flour na nagamit ko dito. Ang pangit ng itsura niya. Oh, 'di ba? Ayan, cut and fold lang mga kapatid. Cut and fold lang, wag ma-overmix ang ating butter. Ayan, wag ilagay ng minsanan. 3 beses po. Ayan, nilagay ko na po sa kabila kasi masyadong maluwang yung isa. Wala din kasi akong mga paglagyan na proper. Yung maliit lang ba. Pero yan ang meron. Yan ang ginamit ko. Kung anong meron dyan sa inyo, basta malinis, okay na din po yun. Pwede na po kayong mag-bake. Kung wala po kayong hand mixer, meron naman po tayong ibang pwedeng gamitin. Pwedeng tinidor, pwedeng yung tawag nito. Anong tawag dun? Sa whisker. Ayan, i-cut and fold lang po natin, dahan-dahan mga kapatid. Pangit yung texture ng aking butter, parang ang gaspang niya. Hindi man lang siya naging smooth. Ano kayang mali doon? Parang pangit yung flour na nagamit ko mga kapatid. Taiwan yun na bread flour yata or all-purpose flour yung ginamit ko. Nung una kasi gumamit ako ng cake flour kaso ubos na. Nagtry lang ako ng ganyan kasi may saging nga kami. Ayan yung pan ko guys, nilagyan ko na yun ng butter, tapos nilagyan ko po ng flour sa palibot, kaya hindi na natin kailangan ng parchment paper. Dagdag gastos pa, di ba? Ay, sorry, natakpan naman pala. Sorry, natakpan pala yung sapet ng lagayan ko. Pero okay lang yan mga kapatid. Tapos ibibake po natin ito guys, 140 lang yung akin kasi medyo mataas yung aming oven, convection. Depende po sa oven nyo yan guys. Kung kilala nyo ang oven nyo, alam nyo na yan. Nilagay ko lang po siya ng 40 minutes. Naluto naman. Hindi siya masyadong bumuka pero okay lang. Luto hanggang sa loob. Thank you guys for always watching. Sana nagustuhan nyo. Ayan o, nung naluto na siya. Ang ganda, diba? Ayan yung puwet niya. Nung binaliktad ko siya. Hindi siya nag-deflate. Never siyang nag-deflate guys. Kasi tamang-tama lang yung luto niya. Ayan, parang puto banana to eh. Kain po. Thank you for watching. See you next video guys. Thank you. Salamat po. And then, God bless us everyone. Ayan, ang ganda yan. Hindi siya nag-deflate.